Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Danilo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Pampanga. Nakatira si Danilo kasama ang mga magulang maging ang nakababatang kapatid. Natawagin na lang natin sa pangalang Fabian sa lugar ng Pampanga. Hindi naman masyadong masagana ang pamumuhay nila. Sapat lamang ang trabaho ng kanilang mga magulang upang may mailapag sila sa mesa. Pati na rin ang makapag-aral silang dalawa. Maliit lang ang populasyon ng kanilang barangay noon. Ni hindi man lamang umaabot ng 100 ang mga tao sa lugar. Sa Pampanga na rin lumaki sila Danilo at Fabian. At ilang taon man ang nagdaan. Ngunit sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayari na tila kahapon lamang nagdaan. Noong 10 taong gulang pa lamang si Danilo at si Fabian naman ay 8 taong gulang. Palagi silang sabay na umuwi galing sa eskwelahan. Nilalakad lamang nila ang pinapasukan kaya iwas gastos sa pamasahe. Pampublikong paaralan ang kanilang pinapasukan kaya walang bayad. Ang problema na lang ng mga magulang nila ay baon nilang pagkain upang hindi na sila bumili. Wala namang problema ang dalawa kahit walang baong pera. Ayos na sa kanila ang mabusog para sa pananghalian at may laman ng tiyan. Hindi na sila nag-asampa ng higit sa kung anumang meron sila ngayon. Matalinong bata sila Danilo at Fabian. Palagi silang nangunguna sa klase na siyang pinagmamalaki ng mga magulang. Mas nauunang matapos ang klase ni Fabian kaya doon na lamang siya sa gate ng eskwelahan naghihintay para kay Danilo. Kapag umuulan, pinapasilong naman ito ng guard sa loob ng guardhouse dahil kilala naman siya nito. Hanggang sa isang araw, kakatapos lamang ng klase nila Danilo, mabilis itong nagligpit ng gamit upang mapuntahan si Fabian sa may gate upang makauwi na. Medyo makulimlim at mukhang malakas ang paparating na ulan. Nang matapos makapagligpit ay tumakbo na ito papunta sa gate. Inaasahan niyang naroon ang kapatid at naghihintay sa kanya. Ngunit nang makarating ito ay hindi niya nakita ang kapatid. Wala yun sa pwesto kung saan palaging tumatayo o umuupo. Wala din ito sa loob ng guardhouse. Amang Ernesto, nakita niyo po ba yung kapatid ko? Wala po siya dito eh. Dito siya nag-aantay kapag uwian dahil palagi kaming sabay umuwi. Tapos na po ba yung klase nila? Tanong ni Danilo. Danilo iho. Oo, kanina pa sila pinalabas ng guro nila. Yung iba nga, sinundo na ng mga magulang eh. Halos 10 minuto na nga nung pinalabas sila. Kanina yung kapatid mo nandito lang. Pero may dumating na lalaki at sinundo si Fabian eh. Dugo ni Mang Ernesto. Lalaki po? Sino po ba? Kilala niyo po ba yung lalaki? Ang alam ko po kasi may trabaho si tatay ngayon eh. Siya lang yung kilalang lalaki ni Fabian maliban sa akin. Namumukha niyo po ba yung lalaki? Sagot ni Danilo. Hindi iyo eh. Nakasombrero kasi ng itim. At tatabunan ng mukha niya eh. Hindi ko na tinanong kung sino kasi kung kinausap niya yung kapatid mo. Mabilis na sumama naman si Fabian. Kaya akala ko, kakilala niyo kaya inayaan ko na lang. Ganun po ba? Sige po, mauuna na lang po akong umuwi. Baka naroon na po si Fabian. Baka nga po tatay ko yun. Kasi wala namang ibang kakilalang lalaki si Fabian maliban sa aming dalawa ni tatay. Sige po uwi na po ako. Salamat po Mang Ernesto. O siya sige, mag-iingat ka sa daan mo iho.
At baka may masamang mangyari sa'yo. Umuwi ka kagad ha. Huwag na dumaan sa kung saan-saan. Sige po, Mang Ernesto. Salamat po sa paalala. Mag-iingat rin po kayo. Huling wika ni Danilo bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang naglalakad. Nag-aalala ito na baka may masamang nangyari kay Fabian. Mas binilisan niya ang paglalakad upang mabilis na makarating sa tahanan. Nang makapasok, kaagad niyang pinuntahan si Nanay Felicia at nagmano. Nay, nandito na po ba si Fabian? Wala kasi sa gate ng eskwelahan nung pinuntahan ko kanina eh. Tanong ni Danilo. Abay, wala pa anak. Hindi ba dapat palagi kayong sabay umuwi? Tugon ni Nanay Felicia. Ang sabi po kasi ni Mang Ernesto, may sumundo daw po sa kanyang lalaki. Akala ko naman po si tatay yun. Kasi kami lang naman ni tatay ang kilalang lalaki ni Fabian eh. Di po ba kayo natawagan ni tatay? Baka iginala niya po si Bunso. Wala. Ang sabi ng tatay mo, baka matagalan siyang umuwi. May ipinapabili pa daw ang boss nila sa trabaho. Naku, na itanong mo na ba kay Mang Ernesto kung nakita niya ang mukha ng sumundo kay Fabian? Tugon ni Nanay Felicia. Nang mga oras na ito, kitang-kita ni Danilo ang pag-aalala sa mata ng ina. Wala itong nagawa kundi ang mapayuko at tahimik na sisihin ang sarili dahil sa pagkawala ni Fabian. Nay, ang sabi po ni Mang Ernesto, nakasombrero daw po yung kumuha kay Fabian eh. Hindi niya po nakita yung muka. Pasensya na po, Nay ha. Hindi ko po nabantayan yung kapatid ko. Wika ni Danilo. Namuo ang luha sa mga mata ng bata. Kaagad naman siyang niyakap ni Nanay Felicia at pinatahan. Hindi mo kasalanan, anak. Sige na't magpahinga ka muna doon. Pupunta lang ako sa paaralan ninyo. Baka sakaling bumalik doon si Fabian at inakala niyang hindi ka pa nakakauwi. Sige na, hintayin mo na lamang ang tatay mo dito. Ilak mo ang pinto pag alis ko ha. Huwag mong pagbubuksan ng kahit sino na hindi mo kakilala. Wika ni Nanay Felicia. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Danilo dahil abala siya sa pagpahid ng luha. Nanginginig na rin ang buo niyang katawan ng maisip na nawawala ang kapatid at baka tuluyang hindi na ito makita. Ilang minutong naging mag-isa si Danilo sa bahay. Nakapagbihis ng pambahay at kasalukuyan siyang nakaupo sa sala. Inaantay ang pagbabalik ni Felicia. Umaasa na pagbalik nito ay kasama na si Fabian. Ngunit nang makabalik si Nanay Felicia, puno ng lungkot at pag-aalala ang mukha nito. Hindi rin nakita ni Danilo ang kapatid na kasama ng ina. Tamang-tama namang dumating na si Tatay Dante. Nakitang nakaupo silang dalawa. Anong nangyari sa inyo? Bakit parang ang lungkot naman ng mga mukha nyo? Danilo, parang nga pala sa'yo anak. Regalo ko dahil nangunguna ka na naman sa klase nyo ngayon. Pagbutihin mo pa ha. Wika ni Tatay Dante. Tinanggap ni Danilo ang bigay ng ama. Nakayuko at muling umupo bago magpasalamat. Nasaan nga pala si Fabian? May dala nga rin pala ako para sa kanya. Kasi alam nyo naman na nasa dugo talaga natin ang pagiging batalino. Nasaan ba si Fabian? Fabian anak! Wika ni Tatay Dante. Dante, nawawala si Fabian. Ang sabi ni Danilo, paglabas niya sa klase nila wala na si Fabian sa gate. Ang sabi naman ni Mang Ernesto, sinundo siya ng isang lalaki. Hindi na daw pinigilan ng guard kasi ang akala niya, ikaw ang sumundo. Nakasombrero daw kasi kaya hindi nila nakita ang muka.
Tugon ni Nanay Felicia. Doon na tuluyang bumuhos ang luha ni Nanay Felicia. Napayakap kay Tatay Dante. Sinubukan niya namang patahanin si Nanay Felicia. Tana mahal. Halika, pumunta tayo sa polis. Baka mahanap pa nila si Fabian. Danilo anak, dito ka lang muna at kumain ka na dyan ha. Magpahinga ka na. Ilak mo ang pinto at dadalhin na lang namin ang susi para makapasok kung sakaling tulog ka na. Wika ni Tatay Dante. Tay, sasama po ako. Alam ko naman pong may kaunti akong kasalanan kung bakit nawawala ang kapatid ko eh. Kaya payagan niyo po sana akong sumama sa inyo. Wika ni Danilo. Nilapitan siya ni Tatay Dante at hinawakan sa balikat. Anak, wala kang kasalanan. May mga masasamang loob lang talaga sa mundo na hindi natin maiwasan. Nagkakalat sila sa buong bansa kaya wag mong sisihin ang sarili mo. O siya sige, sumama ka sa amin. Ayusin mo muna ang sarili mo ha. Tugon ni Tatay Dante. Pinunasan ni Danilo ang luha sa mga mata. Saka sila sabay na lumabas ng tahanan. Nang makarating sa police station ay hindi tinanggap ng pulis ang kanilang report. Wala pa kasing 24 na oras ang pagkawala ni Fabian. Kaya hindi pa maaaring ituring na talagang nawawala. Nanlulumong umuwi silang tatlo. Ilang araw, linggo, buwan at taon ang lumipas. Hindi na nila muli pang nakita si Fabian. Nasa puso pa rin ni Danilo ang pagkawala ng kapatid. Hindi niya pa rin maiwasang sisihin ang sarili dahil sa mga nangyari. Ang sabi niya kung sana lang maaga siyang nakapunta sa gate, baka naabutan pa niya si Fabian. Malapit nang magtapos ng high school si Danilo na mga sandaling ito. 1 taon na lang ay kolehiyo na siya. Maraming taon ang nagdaan pero tila kahapon lamang nawala si Fabian. Hanggang sa isang araw, may bagong lipat silang kapitbahay. Si Hilda. Isa itong doktor sa malapit na ospital sa kanila. Mabait naman si Aling Hilda sa lahat ng tao na nakakasalamuha. Kaya naging malapit siya at ang mga magulang ni Danilo. Ang asawa nito ay nasa labas ng bansa. Hindi pa nila nakikita ang kinakasama. Ngunit nagpapadala naman ng pagkain na siyang natitikman din nila Danilo dahil magkapit-bahay lamang sila. Isang araw habang papauwi si Danilo, napansin niya ang isang aso na kulay puti. Nakasunod lamang ito sa kanya. Natakot pa nga siya na baka habulin siya nito kaya naging kalmado lamang ang lakad. Hanggang sa makarating sa tahanan, hindi siya tinantana ng aso. Nakasunod pa rin sa kanya. Ngunit nang pumasok siya sa gate ng kanilang bahay ay doon ito umupo at nakatitig lamang sa kanya sa mismong harap ng gate. Mabilis na pumasok si Danilo sa tahanan. Mano po tay? Nga po pala, may sumusunod po kasi sa aking aso. Ewan ko po ba? Bakit siya nakasunod? Nandyan po sa labas ng gate natin oh. Di ko na po pinapasok baka tumahi lang dyan sa loob eh. Wika ni Danilo. O nasan ba? Wala ba yung may-ari? Titignan ko lang ha. Tugon ni Tatay Dante bago lumabas ng tahanan. Pagkabalik niya ay karga-karga niya ang aso. Alagaan na lang natin. Mukhang ayaw talagang umalis eh. Wala naman akong makitang tali o address. Para sana may saole natin. Wika ni Tatay Dante. Sigurado ka bang kaya nating alagaan yan ngayon, mahal? Ayos lang naman sa akin. Sa'yo ba, Danilo? Ayos lang ba? Tugon ni Nanay Felicia. Oo naman ay. Alam niyo namang dati ko pa gusto ng alaga eh. Mula na kasi yung dati kong inaalagaan.
Tugon ni Danilo na siyang ikinatahimik ng kanyang mga magulang. Ngunit kagad itong bumawi nang mapansin ang epekto sa sinabi. Akin na nga yan, tay. Papaliguan ko muna. Di tayo sigurado kung saan nanggaling yung aso na to eh. Papangalanan ko na lang po siyang Aitan. Ayos lang po ba sa inyo yun, ay? Tay? Tanong ni Danilo. Aba oo anak, ang ganda nga eh. Sige na, doon mo na lang sa labas paliguan. Maliit ang banyo natin. Baka maglikot yan kaya mas mabuti nang doon na lang sa labas. Tugon ni Tatay Dante. Nakangiting naglakad papalayo si Danilo at bago pa man siya makalabas ng tahanan, nilingon niya muna ang mga magulang. Nakita niya itong nagkatinginan at sabay na napayuko. Dahil ayaw niyang makita ang senaryong yun, mabilis niyang sinara ang pinto. Pumunta sa gripo sa labas ng bahay upang doon paliguan ang aso. Hindi naman makulit ang aso. Hindi rin ito masyadong malikot, kaya naging madali para sa kanyang paliguan. Sa mga ilang linggong nagdaan, naging malapit si Danilo sa aso. Mabait at hindi na kailangan pa ng tali kapag umaalis. Kapag tinawag mo naman ang pangalan nitong Aitan, kagad itong lalapit na tila alam nito ang kanyang pangalan. Hanggang sa isang araw, habang papauwi si Danilo galing sa eskwela, naabutan niya ang asong nakaupo at nakatitig sa tahanan ng kapitbahay nilang si Hilda. Tahimik lamang itong nakaupo na tila may inaantay. Nang makita siya nito ay mabilis itong tumakbo papunta sa kanya. Tumatahol saka nagpabalik-balik ang tingin sa bahay. Sinubukan niyang iuwi ito, ngunit ayaw sumama at talagang nananatili lang sa harap ng bahay ni Hilda. Maya-maya pa, lumabas ang ginang na may dalang isang itim na bag at nakamask pa. Malakas siyang tinahula ng aso na tila naghahamon ng away, kaya mabilis na kinarga ni Danilo ang aso. Mrs. Hilda, pagpasensyahan niyo na po yung aso ko ha. Ewan po nga ba dito eh, kanina pa po siya nakatitig sa bahay niyo. Pasensya na po ulit ha. Wika ni Danilo. Ay nako, walang problema iho. Sanay na akong tinatahulan ng mga aso. Maniwala ka man sa hindi, maraming beses ko nang naranasan yan. O sige na, ayos lang ako iho. Wika ni Aling Hilda. Nagpasalamat naman si Danilo at tuluyang naglakad papasok ng tahanan. Ilang araw ang lumipas, bigla na lamang nawala ang kanilang aso. Kahit saan sila maghanap ay hindi nila ito nakikita. Sinubukan na rin nilang ipagtanong-tanong sa kapitbahay, ngunit wala talagang nakakita. Malalim na ang gabi. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay nila Danilo. Maya-maya lang ay may narinig siyang mahinang tunog sa bubungan. Tila naglalakad na nilalang. Ngunit dahil nasanay na si Danilo sa mga pusang nagpupunta sa bubong, hindi na niya ito pinansin. Ipinikit na lamang ulit ang mata at natulog ng tuluyan. Kuya, bigyan mo kami ng ustisya kuya. Nagmamakaawa ako sa iyo kuya. Wala na kami pero kapag nahuli mo siya, marami ka pang maililigtas na batang tulad ko, si Aling Hil. Isang malakas na sigaw ang bumingi sa tenga ni Danilo na galing kay Fabian. Mabilis siyang napabango na tagaktak ang pawis sa noo. Matagal niyang inisip ang napaniginipan tungkol sa kapatid. Nawiwirduhan man, nagpa siya itong bumangon dahil may pasok pa ngayong araw. Normal na araw na lamang ang nangyari kay Danilo. Walang kakaiba hanggang sa may nangyari nung uwian. Naglalakad na ito papunta sa gate ng eskwelahan. Papauwi na rin dahil kakatapos lang ng klase. Nakita at narinig niyang nag-uusap ang dalawang lalaki
Ang isa ay elementarya pa lamang, habang yung isa naman ay tila nasa 20. Halika, may chocolate ako sa bahay. Hindi ba gusto mo yun? Marami akong may bibigay sa'yo. Tara. Wika ng lalaki. Talaga po? Sige po, pero susunduin na po kasi ako ni nanay maya-maya lang. Pwede po bang bumalik tayo kaagad dito? Sabi pa naman po niya sa akin, wag daw po kong sumama sa hindi ko kilala. Tugon ng bata. Oo naman. Ibabalik kita dito ng maaga para masundo ka pa ng nanay mo. Saka huwag kang mag-alala. Bibigyan lang naman kita ng chocolate. Tsaka kita ihahatid dito pabalik. Muling wika ng lalaki. Nakita ni Danilo na nakasombrerong itim ang lalaking yun. Nakita din niya ang mabilis na pagtango ng bata. Dahil sa pag-aalala, kahit hindi niya kilala ang bata ay sinundan pa rin niya. May suspecha ang binatang ito din ang kumuha kay Fabian. Napagtanto niya ang tinatahak nilang daan ngayon. Daanan papunta sa bahay nila Danilo. Lalong nagsuspecha ang binata at naalala ang hindi natapos ni Fabian na sabihin sa kanyang panaginip. Maaari kayang ang sinasabi ng kapatid ko na Aling Hil, si Mrs. Hilda, ang kapitbahay namin? Wika nito sa sarili. Nakita niya ang lalaki at ang batang pumasok sa harapang pinto ng bahay ni Hilda. Dumaan siya sa likod at doon dahan-dahang pumasok. Nakita niyang nasa sala ang tatlo. Sila Aling Hilda, ang lalaki at ang bata. Binapakain nila ito ng tsokolate at saka naman nakampante si Danilo. Ngunit nawala rin yun nang makita niyang unti-unting pumipikit ang mata ng bata at tuluyang nakatulog. Binuhat siya ng lalaki papunta kung saan nakatayo si Danilo. Kaya mabilis siyang tumakbo sa likod ng mga kabinet at doon tinigil ang paghinga. Nang makapasok sila sa isang tagong kwarto sa gilid, nagmamadaling lumabas si Danilo. Inilabas ang cellphone at tumawag sa mga pulis. Sinabihan niya itong tahimik na pumunta sa bahay ni Aling Hilda dahil may krimeng nagaganap. Mabilis itong bumalik sa loob ng bahay ni Aling Hilda. Nilapitan ang nakasaradong pintuan. Saka idinikit ang tenga ngunit wala siyang marinig na kahit ano. Tila walang laman ang kwarto. Ilang segundo lang, narinig niya ang pagdating ng mga pulis. Kahit mahina ito ay narinig niya ang mga sasakyan. Dali-dali itong lumabas at tinuro sa mga pulis kung nasaan ang sinasabi niyang krimen. Ang ibang pulis naman, tahimik na ginalugad ang bahay. Pagkabukas nila ng ref sa bahay ni Aling Hilda, tumambad sa kanila ang mga putol na kamay at paa. Hinala ng mga otoridad. Galing sa mga bata dahil maliliit lamang ito. Nakita rin nila ang ibang lamang loob ng tao. Habang sa freezer naman, may lamang 3 pugot na ulo ng bata. Maya-maya pa, narinig ni Danilo ang pag-ibas sa pintuan ng mga pulis sa kwarto, kung saan niya nakitang pinasok ni Hilda at ng lalaki ang bata. Ngunit ang tumambad sa kanila ay isang kwarto na may malaking metal na lamesa, yung para bang ginagamit sa punerarya. May mga iba't ibang panghiwa na ginagamit ng mga doktor sa ospital at isang malaking ilaw na nakatapat sa malaking lamesa. May mga dugo pa nga siyang nakita na hindi pa tuluyang nalilinis. Wala na silang taong naabutan sa loob. Ngunit klarong-klaro naman na may ginawa silang ilegal sa loob ng kwartong yun. Habang sa gilid ng kwarto, may nakita siyang isang makintab na bagay. Nilapitan niya ito at pinulot.
Tinitigan niyang mabuti dahil tila pamilyar sa kanya ang kwintas na hawak niya ngayon. Napatakbo ito papalabas ng bahay ni Aling Hilda. Dumiretso sa tahanan. Mabilis niyang hinanap si Nanay Felicia at pinakita ang kwintas na napulot. Nang mga oras na yon, nasa trabaho pa si Tatay Dante. Yung kwintas. Yung kwintas na yan, anak. Sa kapatid mo yan, hindi ba? Sagutin mo ako, Danilo. Sa kapatid mo yan, hindi ba? Nahanap mo na ba siya? Nasaan na si Fabian? Tanong ni Nanay Felicia. Nay, wala na po talaga si Fabian. Tugon ni Danilo. Ikwinento niya ang kabuuang nangyari kay Nanay Felicia. Natagpuan niya na lamang ang sariling lumuluha kasabay ng ina. Nang malaman ito ni Dante, halos takbuhin niya na ang presinto upang maipahuli si Aling Hilda. Ngunit ilang buwan na ang nakakalipas. Kahit anino ni Aling Hilda ay hindi nila nakita. Hanggang sa isang hapon, tahimik na tinatahak ni Danilo ang pauwi nang makasalubong niya ang isang bata. Kuya, may nagpapabigay po pala sa inyo. Ang sabi niya lang po, ibigay ko daw sa iyo eh. Wala na po siyang sinabing iba. Sige po mag-iingat po kayo. Wika ng bata. Matapos pasalamatan ang bata ay kinuha niya ang sobre. Umuwi na muna bago niya binuksan. Naupo ang binata sa sala. Sa kanya lamang tinignan ang laman ng sobre at isa itong sulat. Nais ko lamang mapalagay ang loob niyo nang hindi niyo nahanapin pa ang mga nawawala. At nais ko ring pasalamatan ang nanay at tatay mo sa pagkaing inihandog nila sa akin. Masarap ang kapatid mo. Matapos ko siyang kainin ng hilaw ay talagang natakam ako. Bala ko pa sanang isama ka. Ngunit masyado na yata akong masama. Kung matitikman niyo lang sana ang karne ng isang tao, baka maintindihan niyo kung saan ako nanggagaling. Wala na ang kapatid mo at wag na kayong mag-abalang hanapin pa siya. Dahil matagal ko na siyang naging pagkain. At kung nagtatanong kayo, hindi ako tao, Danilo. Isa kong engkantong kailangang kumain ng karne ng tao upang mas lalong lumakas. Mabuti na lamang at pinigilan ako ng kampong ko. Kung maaalala mo yung puting asong inalagaan niyo, siya ang pumigil sa akin. Pinigilan niya akong kunin ka at kainin. Dahil nasa batas namin na hindi kami maaaring kumain ng tao sa parehas na pamilyang nakainan namin. Labag yun sa batas at maaari kaming mamatay. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa inyo. Dahil kahit kailanman, hindi nyo na kami makikita. Ikamusta mo na lamang ako sa nanay at tatay mo. Sabihin mong salamat sa pagpapalaki kay Fabian. Taos-pusong nagpapasalamat ang inyong kapitbahay, Aling Hilda. Ito ang mga katagang nakalagay sa sulat. Kaagad naman niya yung sinabi sa mga magulang. Ipinakita ang natanggap na liham ngunit nang balak na nila sanang ibigay yon sa mga pulis. Bigla na lamang itong nawala sa pinaglalagyan. Namuhay ng may pagsisisi sa Danilo dahil sa nangyari. Sinisisi pa din niya ang sarili kahit wala naman siyang kasalanan. Magpasa hanggang ngayon. Patuloy ang pangungulila nila kay Fabian. Ngunit alam nilang wala silang magagawa kundi tanggapin ang mga nangyari.
Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Maki. Walang eksaktong taon. Oton, Iloilo. Mula pagkabata, malapit na si Maki at Jessel. Magkababata at magkaklase na sila mula elementarya hanggang sekundarya. Ngunit nagtataka si Maki. Hindi siya pinapapasok ni Jessel sa loob ng tahanan nito. Mayaman ang pamilya ng dalaga. Kaya inisip ni Maki na ayaw ng magulang niya na makitang nakikipagkaibigan siya sa mahirap. Ngunit hindi naman mahirap ang pamilya ni Maki. Malapad ang sakahan ng mga magulang. Ngunit nagkahiwalay ang dalawa nang mag-aral sa Maynila si Jessel. Samantalang maaga namang naulila sa ama ang binata. Kaya imbes na tapusin ang kurso, mas pinagtuunan na lamang ng pansin ang namanang sakahan. Lalo't wala nang katuwang ang ina sa pag-aasikaso dahil nag-iisang anak lamang si Maki. Maki, iho, dito ka ba magtatanghalian? O hahatiran na lang kita? Mukha kasing marami kayong gagawin ngayong araw eh. Saka iho, may papakiusap sana ako sa'yo, pero nahihiya ako. Wika ng katiwalang si Aling Mila. Ano po ba yon, Aling Mila? Ngayon pa talaga kayo nahiya sa akin? Halos araw-araw na yung pakiusap nyo. Sige na po, sabihin nyo na't naghihintay na po mga kasama ko sa bukid. Marami po kaming aanihin ngayon, Aling Mila. Kaya magtulong kayo ni Mang Bong, ha? Ipapalinis ko sana yung bodega ng bigas sa likod ng bahay eh. Tugon ni Maki. Sige po sir, kami na ang bahala. Pwede po ba akong makabale? Nahihiya po kasi akong magsabi sa nanay mo. May sakit lamang ang asawa ko at kailangan ko ng panggamot. Saka, pasok ka na sir. Alam mo naman. Wika ni Aling Mila. O siya, sige na po. Ako na ang bahala. Hatidan mo na lang po kami ng tanghalian mamaya, ah. Saka ipaalala niyo po, ah. Baka makalimutan ko. Tugon ni Maki. Dahil malapit lang naman ang tahanan ng matanda sa lugar, minabuti ni Aling Mila na papuntahin ang anak na si Helen. Halos kaedad lamang ito ni Maki. Madalas itong dumadalaw sa ina sa tuwing araw ng sahod. O hindi naman kaya kung may agarang pangangailangan. Hapon na nang makauwi ang binata. Alam niyang naghihintay ang katiwala sa kanya kaya nagbadali na ito upang makausap ang ina. May kahinaan na si Nanay Konsing. Dala ng sakit na diabetes, kaya hindi na ito nakakalakad. Tanging si Aling Mila ang nagbabantay at nag-aalaga sa ina. Kaya bilang ganti sa matanda, binibigyan din nila ito ng higit na sahod. Hindi na din iba ang turing ng pamilya sa matanda. Halos buong buhay ni Maki. Kasama na nila si Aling Mila. Ilang sandali pa ang lumipas. Naroon na sa sala si Helen at hinahantay ang pagdating ng binata. Batid ni Maki ang kakaibang aura ng dalaga habang nakatanaw sa labas. Nagmamadali na ang binatang pumasok sa loob ng kwarto ng ina. Nadatnan niya itong nanonood ng palabas sa telebisyon. Nay, uminom na po ba kayo ng gamot? Saka wag niyo pong kaligtaan, ha? Mahirap na. Baka manghina na naman kayo. O siya nga po pala, Nay. Kung pwede daw po makabali si Aling Mila. Sinabihan na po niya ako kaninang umaga eh. Naghihintay na nga po yung anak niya sa baba. Wika ni Maki. Nakainom na ako anak. Saka may pinapainom din pala si Mila sa akin na herbal na tsaa. Baka gusto mo. Gumaan yung pakiramdam ko pagkatapos ko inumin. Saka naiisip ko, maganda yun para sa'yo. Kunin mo na lang sa aparador anak ha. Katabi lang din ang listahan niya dyan.
Tugon ni Nanay Konsing. Nay, anong klaseng tsaa po? Alam niyo naman po na hindi kayo pwedeng uminom ng hindi galing sa doktor mo. Baka naman makasama pa sa karamdaman niyo yan, ha? O siya, ito na po. Nilista ko na po ito. Pero bakit kapag si Aling Mila ang ililista, napakahaba? Pero hindi na bale. Basta nahalagaan ka na mabuti. Sige na po, Nay, ha? Pahinga po muna kayo at bababain ko lang po yung anak niya. Wika ni Maki. Ilang sandali lang. Naiabot na ng binata kay Aling Mila ang hinihingi. Tinawag na matanda ang anak upang makahingi ito ng pasasalamat kay Maki. Nakangiting lumapit ang dalaga sa kanya. Tila sinasadya pa nitong hawiin ang mahabang buhok para makuha ang atensyon ni Maki. Madalas naman niya itong makita tuwing kumukuha ng sahod si Aling Mila. Ngunit noong araw na yon, kapansin-pansin sa kanya ang natural at litaw na ganda nito kahit hindi nakaayos. Nakangiti din siyang iniabot ang sobre sa hindi malamang dahilan. Tila may bulong na nag-udyok sa kanya na yayain ang dalagang sumabay sa hapunan. Hindi niya maintindihan kung bakit niya yun sinabi kay Helen. Aling Mila, dito muna po siya pakainin. Sabay na po kayo sa hapunan para may kasama din kami ni Nanay. Ipapahatid ko na lang po siya kay Mang Bong mamaya. Paanyaya ni Maki. Ay nako, pagpasensyahan mo na iho at kailangan pa niyang bumili ng gamot ng tatay niya. Di ba anak? Saka hindi ko po kasi pinapayagan na nasa labas pa siya ng gabi. Alam niyo naman po ang panahon, hindi natin hawak ang utak ng nasa paligid natin. Tugon ni Aling Mila. Ganun ho ba? Sige po. Siya nga pala, Aling Mila. Bago ko makalimutan, nagsabi pala si Nanay na ginagawan mo daw siya ng masarap na tsaa. Pwede po bang malaman kung anong klase? Tanong ni Maki. Habang nag-uusap ang dalawa, nagpaalam na ang dalaga na mauuna na. Nakangiti lamang ito kay Maki na tila nangungusap ang mga mata. Mariing nakatitig sa binata. Hinatid lamang ito ng tingin ni Maki habang papalayo sa tahanan. Napabuntong hininga ng mahina nang mapansin na kaharap niya pala ang ina nitong nakangiti din sa kanya. Pinakita ni Aling Mila kung paano nito ginagawa ang tsaa. Napatango na lamang si Maki nang makita yon. Nagpasalamat ito sa patuloy na pagtulong sa kanila ng matanda. Mabilis na lumipas ang araw. 2 linggo matapos ang tagpong iyon. Umaga ng Sabado, kasama niya si Mang Bong para maghatid ng bigas sa suking tindahan. Habang nagbababa ng sako ng bigas, merong napansin na pamilyar na tao si Maki. Binitawan niya ang ginagawa at sinunda ng tingin ang nakita. May kasama itong bata na sa tansya niya, 5 taong gulang pa lamang. Nang masigurado kung sino yon, hindi naman siya nagdalawang isip na batiin ito. Nagkagulatan pa ang dalawa dahil sa hindi inaasahang tagpo. Nakatingin ito sa kanya na tila malungkot. Maki, kamusta ka na? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Aba, mukhang marami kang ginagawa ah. Bungad ni Jessel. Ikaw na ba yan? Mang Bong, iilang sako na lang po, kaya niyo na po ba? Sasamahan ko lang po itong kaibigan ko. Bili ni Maki sa matanda. O siya, sige po. Kaya ko na po ito, sir. May taga-alalay naman sa loob. Sir, kilala ko po yan ah. Dati niyo pong kasama dati. Di ba po? Sige na po. Huwag niyo na po kong alalahanin dito. Kaya ko na po ito. Wika ni Mang Bong. Maraming salamat, Mang Bong ha. Jessel, saan kayo pupunta? Pwede ba akong sumama? Natutuwa lang ako at nakita kita ulit eh. Wika ni Maki.
Hindi ba nakakaabala sa'yo? Dito lang naman kami ng anak ko eh. Iniikot ko siya sa lugar natin. Kakarating lang din namin nung nakaraang araw eh. Tugon ni Jessel. Hindi naman siguro magagalit yung asawa mo kung yayayain ko kayo magmerienda, no? Tagal na nating hindi nagkita eh. Wika ni Maki. Matagal na pong patay ang papa ko. Ma, sige na po sumama na tayo at gutom na po ako kakalakad eh. Kanina pa po tayo umiikot. Wala pa tayong kain. Sabat ng anak ni Jessel na si Boards. Boards, ang sabi ko ang bibig mo ha? Saka nakakahiya kay Tito Maki mo. Baka marami pa yang gagawin. Maya-maya ka na kumain sa bahay at ipagluluto kita ng paborito mo. Maki, baka sa susunod na lang ha? Medyo alanganin na din kasi sa oras. Ganito, papasyal na lang kami sa bahay ninyo. Kamusta sina Tatay Juan at Nanay Consing? Mamaya na lang natin ituloy ang usapan. Susunduin ko kayo ha. Sa bahay na kayo magapunan. Ayos ba yon? Boards, marami akong laruan sa bahay ha. Jessel, huwag ka nang tumanggi. Minsan na nga lang tayong magkasama ulit eh. Mama, sige na. Dito. Oo daw po sabi ni Mama. Anong oras po ba kami susunduin nang makapag-ayos pa po ako? Wika ni Boards. Dahil sa patuloy na pangungulit ni Maki, pumayag naman si Jessel sa paanyaya niya. Bago magdilim ay sinundo na sila ng binata. Habang papasok si Maki sa bakuran nila Jessel, hindi nito maiwasang magtaka. Tila malaki ang pinagbago ng lugar. Hindi na kagaya ng dati na mukhang palasyo. Magkalapit lang naman sila ng sitio. Pero ilang taon na nang huling napadalaw siya sa lugar. Lalo pat napunta sa Maynila ang kaibigan. Kaagad naman siyang sinalubong ni Jessel. Nakabihis at maganda sa mata ang aura. Malaki ang pinagbago ng kaibigan. Ngunit hindi kaila sa binata ang taglay na karisma ng kababatang matagal niyang hinangaan. Pasok ka muna. Gusto ka daw makita ni Mama eh. Tara sa loob, Maki. Paanyaya ni Jessel. Sige ha. Hindi ba nakakahiya ang ayos ko? Alam mo naman ang mama mo pagdating sa akin. Saka sandali lang ha. Baka kasi ano naman ang sabihin ng papa mo. Tugon ni Maki. Malaki na ang pinagbago ni Mama. Halika na. Tsaka Maki, matagal nang patay si Papa dahil sa aksidente. Tara na, at baka gabihin tayo mamaya. Huwag ka na magpagwapo. Bagay sa yung suot mo. Muling wika ni Jessel. Hinawakan pa nito ang binata papasok sa tahanan. Tila tumigil bigla ang oras. Ibang-iba ang pakiramdam niya sa tuwing nakakasama niya si Jessel. Kaya hindi na nakapag-asawa si Maki. Hindi lang dahil subsob sa trabaho, kundi dahil wala siyang mahanap na babae na makakapagbigay sa kanya katulad ng dala ng kaibigan. Nasa bungad pa lamang sila ng pinto. Sinalubong na sila ng ina ni Jessel na si Nanay Stella. May pagkastrikta ang aura nito mula pa noong una. Kaya nasanay na ang binatang nakikita ito na palaging masungit. Ngunit tama ang sinabi ng kaibigan. Nagbago na ang ugali ng ina. Masaya na ang itsura habang nakikipagkamay sa kanya. Ngunit napansin ni Maki na biglang nagbago ang itsura nito. Maki, hanggang ngayon dala mo pa rin. Hanggat hindi natatanggal yan sa'yo, mahirap ipagkatiwala sa'yo ang anak ko. May demonyong naninirahan sa bahay ninyo. Halika't sumunod ka sa akin. Wika ni Nanay Stella. Manaman, anong oras na po oh? Saka na lang po yan. Gagabihin na po kami. Tugon ni Jessel. Sandali lang ito, Jessel.
Alam mo naman kung bakit kita pinaiwas kay Maki dati at kung bakit ayaw ko siyang pumasok sa bahay natin. Maki, meron kang bitbit na sumpa. Alam kong mahirap intindihin pero noon pa man, nakikita ko na ito sa'yo. May ibibigay ako sa'yo. Gamitin mo itong pausok sa bahay mo sa gabi at umaga. Noon ko pa sana ito sasabihin, pero hindi ko nagawa dahil sa asawa ko. Ayaw naming madamay. Oo, Maki. Kaya naalala mo, palagi ako may ganito tuwing pumupunta sa inyo. Proteksyon ito gawa ni Mama. Hindi ko na sinabi sa'yo. Bata pa kasi tayo nun eh. Kung totoo man ang sinasabi niyo, ano naman ang habol niya sa amin? Saka wala naman akong alam na kaalitan ng pamilya namin ah. Mababait po ang mga magulang ko. Saka uso po ba ngayon yung ganyan? Ayaw kong paniwalain ka sa paniniwala namin. Ang gusto ko, ikaw mismo ang makatuklas. Yang bigay kong pausok, pangontra yan sa mga demonyo. Nakakalinis yan ng oras sa paligid. Jessel, hindi ko na ipapadala ang bata. Alam mo namang mahina ang dungan ng anak mo. Kayo na lang. Maki, huwag masyadong magpapagabi ha. Sige na't lumakad na kayo. Tugon ni Nanay Stella. Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi mawala sa isip ng binata ang sinabi sa kanya na matanda. Napabuntong hininga na lamang ito at ilang minuto lamang ang lumipas. Nakarating na sila sa tahanan. Namangha ang kaibigan nang makita ang magandang pananim sa bakuran. Malinis ito at maayos ang lahat. Samantalang hindi naman maipinta ang pagmumukha ni Aling Mila nang makita si Jessel. Nilapitan niya ito at binate. Pero sa hindi matukoy na dahilan, napaatras ang matanda nang mapalapit kay Jessel. Maging ang dalaga, nakaramdam din ng bigla ang pagbigat ng sentido. Hindi nagpahalata ang dalawa dahil batid nilang walang kaalam-alam si Maki sa mga nangyayari. Dumiretso na ang mga ito sa sala, kung saan nakaupo at nagpapahingangin na. Huminga si Jessel ng malalim na mapahakbang sa pintuan. Hindi niya kinakaya ang tila kuryenteng dumadaloy sa katawan niya at napahawak pa ito sa noo. Hindi yata ako makakatagal sa bahay mo, Maki. Pasensya na ha. Ang sakit ng ulo ko. Maki, pakihatid mo na lang ako sa bahay. Babalik na lang ako sa... Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Jessel nang bigla itong nahimatay. Nakatingin lamang si Aling Mila sa dalaga na tila may binubulong sa hangin. Sa pagkataranta ng binata, binuhat niya ito at nilapag sa sala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Tinawag ni Maki si Mang Bong upang maihatid pauwi ang kaibigan. Akmang bubuhati na sana niya si Jessel. Kasabay nun ang paghawak ni Aling Mila sa noo ng dalaga. Buong akala ng matanda, mabilis niya itong malalapatan ng sumpa. Ngunit napasigaw na lamang si Aling Mila nang tila napaso ang kamay dahil sa init na nilalabas ng katawan ni Jessel. Hindi yun ramdam ng taong walang kakayahan. Pero sa mga kagaya ni Aling Mila na isang bruha, tila apoy yun sa pandaman niya. Iho, ano bang nangyayari? Ay Diyos ko, iho ang nanay mo! Wika ni Mang Bong. Biglang nanginig ang katawan ni Nanay Konsing habang nakaupo. Natarantang binuhat ng dalawa ang ina at kaibigan. Dinaan muna nila si Jessel sa tahanan nito bago dumiretso sa pagamutan. Malayo pa lamang sa pinto, nagsisigaw na si Mang Bong. Kagad naman silang pinagbuksan. Mariing tumutol si Nanay Stella na dalhin ito sa pagamutan. Mas pinili niyang tawagin ang albularyong kakilala.
Inutusan nito si Mang Bong at nagkataong kilala naman ito ng katiwala. Nilapag nila si Jessel at Nanay Konsing sa sala. Wala namang tigil sa pagdarasal si Nanay Stella habang hinihintay ang pagdating ng manggagamot. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarating na si Mang Bong kasama ang albularyo na si Mang Kulas. Kulas, salamat at dumating ka. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang anak ko. Wika ni Nanay Stella. Mang Kulas, kaya mo po ba silang gamutin? Ang nanay ko po, dadalhin ko na lang po sa ospital at baka po. Natigil ang binata sa pagsasalita. Iho, matagal nang naninirahan ang bruha sa pamamahay niyo. Minsan ko na siyang nakaengkwentro. Pero dahil sa respeto sa ama mo, hinayaan ko lalo pat nakikita kung katuwang niyo ito. Kilala ko sa baryo natin, pero ni minsan hindi mo dinulog sa akin ang karamdaman ng nanay mo. Marami kang hindi nalalaman, iho. Kung gusto mo pang mabuhay ang nanay mo, ilayo mo siya sa lumalason sa kanya. Madalas, hindi mo pinaghihinalaan ang mga malalapit sa iyo. Pero ang hindi mo alam, sila pala mismo ang papatay sa iyo bandang huli. Ihanda mo na ang sarili mo sa gagawin natin ngayong gabi. Kumuha kayo ng paong may baga. Stella, ilagay mo ito at ipausok sa buong tahanan. Pagkatapos ibalik mo sa akin. Pagsasalaysay ni Mang Kulas. May binigay ang matanda na isang maliit na tipak ng kahoy kay Nanay Stella. Bago pa simulan ang gagawing panggagamot, nagpalipad muna ito ng usal pang proteksyon. Inuna nitong tignan si Jessel. May pinaamoy ito sa dalaga at bigla na lamang naubo at nasuka. Habang pinupulsahan ng matanda si Nanay Konsing, panay naman ang pagbuka ng bibig nito na tila may binibitawang kataga. Kulas, eto na. Natapos ko ng pausukan ng bahay. Anak Jessel, salamat sa Diyos at nagising ka na. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Stella. Tumahimik muna kayo. Kailangan kong lakasan ng depensa. Lumalaban ang kabila. Nararamdaman niya ang ginagawa ko. Iho, bigyan mo ko ng hudyat. Tutuluyan ko na ito. Wika ni Mang Kulas. Pansamantalang napaisip si Maki sa narinig. Buong buhay niyang nakasama si Aling Mila. Masakit sa loob niya ang nangyayari sa matanda. Hindi man niya matanggap na sa kabila ng lahat ng tulong, ginawa pa silang gawa ng masama ng itinuring nilang kapamilya. Ngunit, wag po Mang Kulas. May pamilya din po yan si Aling Mila na umaasa sa kanya. Kung mapaparusahan niyo man po siya, wag naman po sana kamatayan. Wika ni Maki. Sige iho, ibabalik ko lang kung anong tinanim niya sa nanay mo. Ang Diyos na ang bahala kung anumang kaparusahan ang mapapataw sa kanya. Tugon ni Mang Kulas. Ibinangon ng albularyo si Nanay Konsing at may inihip sa bunbunan. Kasabay ng mga orasyon pangkala sa sumpang itinanim ng bruha. Habang ginagawa ang pag-oorasyon, biglang nagkamalay si Nanay Konsing at nagsuka. Napapitlag ang lahat nang makita ang malapot. Kulay itim na likidong lumalabas sa bibig. Naiiyak pa ito sa kirot dahil sa likidong lumalabas. Halos madaling araw na nang matapos ang sinasagawang gamutan. Wala pang tulog ang lahat dahil sa mga pangyayari. Hindi na muna pinauwi ng albularyo si Nanay Konsing sa tahanan dahil kailangan pa nito ng ilang araw na gamutan bago tuluyang mawala ang pinainom na lason. Laking pasasalamat naman ni Maki sa nangyari. Kung hindi dahil sa kaibigan,
Baka kung ano na ang nangyari sa kanilang mag-ina. Bago magtanghali, umuwi na ito ng tahanan kasama si Mang Bong. Hindi na nila nadatnan sa bahay si Aling Mila. Doon pa lamang nila nakita ang silid nito na may mga marka ng guhit sa sahig. Napagtanto nilang tama ang manggagamot. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang insidente. Nakibalita sila sa mga kababaryo tungkol kay Aling Mila. Marami pala silang mga kababaryo na nakaranas ng pagkademonyo ng mag-ina. Pero sa kasamaang palad, may nakapagsabing umuwi na ito ng Samar kasama ang anak. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bigla na lamang lumisan ang pamilya ni Aling Mila. Hindi na din nagsalita pa si Maki patungkol sa mga nangyari. Pinapanalangin na lamang nila na hindi na sila maabot pa ng sumpa ni Aling Mila. At wala naman silang nagawang kasalanan sa mga ito. Makalipas ang ilang buwan, nakalakad muli ang ina sa tulong ng panggagamot ni Mang Kulas. Hindi pala diabetes ang dahilan sa panghihina ng ina, kundi unti-unti itong nilalaso ng bruha. Laking pasasalamat ang ibinigay nila sa pamilya ni Jessel. Hindi naglaon, nagkatuluyan ang dalawa. Matagal na pala silang may gusto sa isa't isa. Ngunit nagkakahiyaan pang umamin. Sa kasalukuyan, hindi na nagbunga ng pangalawang anak ang pagsasama ni Jessel at Maki. Habang si Borge naman, kasalukuyang seaman. Nailahad ang kwentong ito upang ibahagi ang hindi malilimutang pahina ng buhay ni Maki. Noong kasama pa ang itinuring na kapamilya, na isa pa lang, bruha. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.